So yan, kamusta? Welcome sa isa na namang content. At kung napapanood mo to na mainit-init pa, malamang kasama ka sa mga taong nakipagpuyatan para lang abutan ang upload na to. Maraming salamat sa'yo, tunay kang taga-suporta ng ating channel. Well anyway, punta na tayo doon sa topic natin. Alam nyo kasi, sa mga international na news, kapag sinasabing bombshell ang isang balita, sigurado na matindi talaga ang nilalaman ng mga detalye nito. Ang mga bombshell na balita kadalasan nagre-resulta yan sa matinding kontrobersya, eskandalo, sigalot na maaaring makaapekto sa malaking bahagi ng sosyedad. Ngayon, sa mundo ng One Piece, meron tayong mga chapter ng manga na masasabi nating bombshell na may tuturing. Halimbawa, yung chapter 957 kung saan sinabi doon yung mga bounty ng mga emperor pati si Goldie Roger. Isama mo na yung detalye tungkol kay Rox D. Xebec. So as follows, itong chapter 1044, ganun din ito. Astronomical ang epekto niya sa One Piece series. So puntahan naman natin itong post ng Oro Japan. Binigyan na nga tayo nila ng ilang spoiler, basahin natin yung ilan sa kanilang mga pahayag. Chapter 1044, Liberation Warrior. Some of Luffy's allies, Sanji, Kid Lo, Hyogoro, and Marco, feel his presence that he is still alive. So obviously, alam nila na buhay pa nga itong si Luffy. Sunod, Conversation of the Gorosei in the Castle of Marijoa. The world government has always tried to get the Gomu Gomu no Mi, but they have not been able to do it in 800 years. It seems as if that Akuma no Mi ran away from them. So ayon nga dito, 800 years na nga daw nilang hinahanap itong Devil Fruit ni Luffy at para bang iniiwasan sila na makuha yan para daw may sariling isip yung sinumpang prutas. Tuloy natin. A member of the Gorosei says that he is not crazy since the Zoan fruits have a mind of their own. Aba, matindi ito. Ang mga Zoan fruit daw pala merong sariling pag-iisip. So yan, tuloy pa natin. The Gorosei says that the Gomu Gomu no Mi is actually a Zoan type fruit and that his real name is Hito Hito no Mi. Human fruit, mythological model, Nika. In that chapter, we also see a part of Hiyori and Orochi. Luffy has awakened his fruit and now he feels he is fully. It's his Gear 5. Luffy versus Kaido. Luffy grabs Kaido from the roof and takes him upstairs, then attacks him in a savage way. Luffy grabs the ground and transforms it into rubber to return a ball of breath to Kaido. Wow! Ang tindi nun ano? So ayon dito, ang Gomu Gomu no Mi ay hindi originally parami siya. Zoan fruit pala. Kung maaalala nyo, yung Devil Fruit ni Chopper, human fruit din yon. Pero dito kay Luffy, meron siyang dagdag na detalye which is mythological model Nika. So ano ba itong Nika? Kung maaalala nyo, sa chapter 1018, nabanggit na ito ni Who's Who habang naglalaban sila ni Jinbei. Ayon nga kay Who's Who, ang Nika ay tinatawag din na Sun God. Ito yun tignan mo parang alanganin, hindi siya tao, wala siyang buto. Pero ngayon, makukumpirma natin na si Luffy ganito. At ayon pa nga dito kay Who's Who, ito daw Sun God na ito na tinatawag na Nika ay ang legendary warrior na magpapalaya sa mga alipin. So sana napanood nyo yung part 4 ng aking One Piece series na ginawa ko dati. Lalagay ko yung link description sa ibaba. Saka link card na rin sa taas. Ang layunin ni Luffy kaya niya gustong maging Pirate King ay ang maging pinakamalayang tao sa karagatan. Freedom! Yung mga alipin kailangan nila ng freedom. So yan na nga yun, si Luffy na yan. Liberation Warrior ang pamagat ng chapter na to. Kung maaalala nyo, yung nakaraang chapter, sabi ni Zunesha, naririnig niya daw yung Drums of Liberation. Ito ay nagaganap habang unti-unting bumabangon itong si Luffy. Ayon pa dito sa Oro Japan spoilers, nagising niya na nga daw ang kanyang prutas at handa nang gamitin ang
Gear 5th. Sunod na eksena, hinugot ni Luffy si Kaido mula sa bubong at pagkatapos brutal daw na pinaggugulpe. Tapos ang kahuli-hulihang eksena, si Kaido gumawa daw ng bolo breath attack at ang pinang-counter naman dito ni Luffy, sa pagkakaintindi ko lang, yung sahig na tinatapakan nila, ginawa niyang goma at yun ang pinanghampas niya. So yan ang pagkakaintindi ko dyan ha. Spoiler pa lang yan. Titignan pa natin yung aktual na pangyayari. So yan ha, bombshell na chapter ito. Ang daming nangyari, ang daming detalye. Hindi lang isang content ang gagawin ko dito. Sa isinumpang prutas pa lang, ubos na yung oras natin dyan. Tapos yung kwento pa about 800 years ago. Malaki talaga ang implication ng chapter na to. Kasi para bang sinasabi dito na yung kapangyarihan ni Luffy at yung kapangyarihan ni Joy Boy ay iisa. Sabi ko nga nung nakaraang upload ko posible na si Joy Boy at si Luffy iisa rin. Na siya ring posibleng paliwanag kung bakit walang nanay si Luffy at papaano na naririnig niya ang voice of all things. Or posible rin na ibang tao talaga si Joy Boy at yung prutas na yan, marami lang talagang sub-skill na tinatawag o marami siyang skill na pwede mong makuha basta nakain mo siya. So ngayon, ang dami na nating nalaman ha. Ang daming na debunk na theory sa mga oras na to. Ang pinaka matunog sa akin is yung resin. Maraming nangungulit sa comment section na resin nga daw ang devil fruit ni Luffy. Well, mali kayo, Sun God Nika. Gaya ng sabi ko sa inyo nung nakaraan, maari na ang devil fruit ni Luffy ay may kinalaman doon sa huling isla ng Laugh Tale. Sabi ko nga sa inyo, gusto ni Shanks na makarating sa Laugh Tale sa sarili niyang paraan. At ito nga sanang gum-gum fruit yung kanyang ticket. Kaso, nakain nga ito ni Luffy at nandito tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. Hindi nga ito gum-gum fruit, ito ay Mythical Zoan Sun God Nika. So yan ha, hanggang dito muna tayo, bibitinin ko muna kayo. Hintayin natin yung buong detalye, saka natin balikan. Alam nyo naman ang mga upload natin, laging sulit at siksik ang detalye. At higit sa lahat, nakakatsamba tayo. Kasi nga, nagsasalita ako lagi dito ng may basihan. Siyempre, teorya lang yan, pero at least meron tayong nakukuhang tama. So yan, hanggang dito na lang para sa video na to. Para sa mga nagustuhan ng ating content, like, comment, subscribe ka na rin, libre naman yan. At para naman doon sa may mga request at gustong tumulong sa ating channel, ipa-flash ko po ang ating GCash account. Anumang halaga ay makakatulong. So yan, muli ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture, manood at magbasa ng One Piece. Hanggang sa muli, paalam!